dear beloved, Boss Mike Cervera. Pag nakita nyo pagmumukha nitong mga ito, sigurado masisira araw nyo. Eto na. Oh, sino ba yan, Boss Mike? Sino pa nga ba? Oh, pasok na natin yung mukha. Nakakuha na tayo ng konfirmasyon sa Facebook na Oh, ayan na ho, ha? Tignan nyo ho yung mukha niyan. Pag nakita nyo yung mukha niya, maiinis na kayo kaagad eh. Alam mo, sa totoo lang, meron ganun, ano? Oo, wala namang ginagawang masama sa inyo. Pag nakita nyo, kumukulo na agad dugo nyo, ano? Ano tawag doon? Oo. Ha? Kung may luksong dugo, may galit na dugo. Grabe, no? Mga kababayan, bakit kaya ganun, ano? Hindi, ewan ko kung nangyayari na sa inyo, ano? O nangyari na ba, o hindi pa, o baka mamaya sa akin lang nangyayari to. Oo. Meron talaga kasing tao na wala namang ginagawa sa akin masama. Pero kapag nakita ko yung mukha, mga kababayan, bisit na bisit ako eh. Parang gusto kong lamutakin yung mukha eh. Oo. Meron bang ganon? O ako lang nakakaramdam nun, mga kababayan. Baka ako lang nakakaramdam nun eh. Di ba no? May ganon talaga mga kababayan. So, eto na. Tulad nito. Makita ko palang mukha nito mga kababayan eh. Bisit na kagad ako eh. Meron. Oh, meron daw. Yes, ganon din ako. Talaga? So, meron pala talaga. Akala ko nun eh. Ako lang nakakaramdam nun eh. Sabi ko pa nga, sabi ko, bakit kaya ako ganito? Wala namang ginagawa yung tao sa akin. Pero kapag nakikita ko yung mukha eh, bisit na bisit ako, nasisira araw ko. Oo, mga kababayan ko, ha? Ito na. Pakinggan natin ho ito. Mga kababayan, sabi din Iglesia na Cristo pababain sa Malacanang si PBBM ng 2 araw. Leonora Brown, no? 2 araw nyo lang daw pababain si Manong Bongbong natin, no? Eto na. 2 araw lang daw pababain ng Iglesia ni Cristo. Sino? Si Manong Bongbong. Kagaya ba? Hindi. Uy, ano ka ba? Pag nakikita ko siya, tingin ko siya si Ninoy Aquino. Ito na. May ganyan talaga. Talaga ba? Ito na. pag-usapan po natin, nakakuha na tayo ng konfirmasyon sa Facebook na galing kay John Lee na isang iglesia member na meron na po talagang nakakasang rally. Paano yan? Leonora Brown, Kicks TV, kung nasaan ka man. Ayan na, nakumpirma niya na daw na may kinakasang rally ang Iglesia ni Cristo. Ayon mismo sa inyong membro na nagngangalang John Lee. Ewan ko bakit Inchik ang apelyido. John Lee, di ba? Di kumpirmado na mga kababayan nito na talagang totoo. Paano Kicks TV? Sabi ni Kicks TV, hindi totoo yan. Fake news ka, Boss Mike. fake news daw ako eh. True po yun, pero hindi yung pababain. Eto nga sinasabi nila Leonora Brown, pakinggan mo Pakinggan nyo muna ng buo ito. Ito na. Pag-usapan po natin, nakakuha na tayo ng konfirmasyon sa Facebook na galing kay John Lee na isang iglesia member na meron na po talagang nakakasang rally sa EDSA ang Iglesia ni Cristo. Kita nyo. Kumpirmado, sabi ni Bakla. Mga kababayan. Sabi ni Bakla, yan, hindi naman sa akin galing yan. Diba? Tuloy, may nakakasa na daw na rally ang mga Iglesia ni Cristo kasama si Kicks TV at si Leonora Brown. Maliwanag yun Leonora Brown kasama ka doon, sabi ni Bakla eto na. Sinungaling yun. Alaga ba? Napakasinungaling mo pala, Bakla Sabi ni Leonora Brown dito,
Sinungaling ang Boss Mike mag-rally pero pababay ng ating presidente. Pakinggan ba yun na sinabi. Sabi niya, yan Kung maalala nyo, yung huling nag-rally ang Iglesia ni Cristo sa Luneta, napuno nila ang Luneta. 1.4 million ang kita nyo, inaangkin pa na itong si Bakla kasi mga kababayan, pinakamarami nila, 50. Yung normal nilang rally, normal na rally, siguro umaabot naman ng 5. Kapag nanawagan na buong bansa, yung kanilang panawagan, umabot ng 50. Kaya ngayon, yung rally ng iba, tulad ng Iglesia ni Cristo, inaangkin nila. Kaya tignan nyo yung bunganga niya, sabi niya, nag-rally ang Iglesia ni Cristo, sa may Luneta, 1.4, hoy! 1.5 hanggang 1.6 million yun! Ayan di ba? Fake news to Di ba? Ang dami ng tao sa Luneta na pumunta para, nag-aalisan nga yung iba nung marinig na si Marcoleta. Natandaan nyo ba yon? Di ba? Kasagsagan Ay, mega bati-bati tayo doon. Di ba? Mga kababayan, wala namang sumisigaw doon na, pabagsakin, si Manong Bongbong. Walang ganon. Pero nung nagsalita na yung tagapagsalita ng iglesia, si Sabala, sinundan pa ni Marcoleta na panutya. Yung mga tao, nagsialisan na, mga kababayan ko. Nagsialisan na, ayaw nang marinig. Uy, Marcoleta! Mukhang yung pati mga kasama mo sa iglesia, ayaw ka. Tama, no? Oo, mas marami kaming ayusin na maka-PBBM. Nakaw! Lagot na, mga kababayan, pagka ganito mangyayari. Hati-hati na. Diba? Ito na, pakinggan nyo. Atento. At sigurado ako na itong panawagan nila na 2 araw na pagrarally, mapupuno nila ang EDSA. Kasi ang EDSA, mas madali naman mapuno yan. Pagamat yan po ay mahaba, makitid po, no? Hindi gaya ng Luneta na malawak. Ang tanong na marami, ito na ba inaantay natin para matapos na ang administrasyon ni Marcos Jr.? At Kita nyo, mga kababayan ko, yan na daw yung inaantay nila na matapos na daw ang administrasyon ni Pangulong Bongbong. Maliwanag yung sinasabi na dahil sa mga iglesia ni Cristo. Narinig mo, Leonora Brown, baka sabihin nyo, gawa-gawa, fake news. Kicks TV, sasabihin na naman ni Kicks TV, fake news yan si Mike Cervera. Ito nga yung nagsasabi na eto na daw yung hinihintay nila na pagkakataon. Angelina Marcos Almondia, maraming salamat. Opo, eto na raw yung inaantay nila na pagkakataon na mapababa na daw sa pwesto si Manong Bongbong. Grabe, mga kababayan, di ba? Eto, tingnan nyo. Makitid po, no? Hindi gaya ng Luneta na malawak. Ang tanong na marami, ito na ba inaantay natin para matapos na ang administrasyon ni Marcos Jr. At talaga naman pong dapat matapos na, Kita nyo? Ito na daw yung inaantay nila. Para matapos na daw. Etong alin? Etong si Pangulong Manong Bongbong na mapalitan ni Sara Buday. Mga kababayan ko, ganun na kadesperado itong mga ito. Mukhang tila ba, mga kababayan? Oo. Dahil nga dito sa pagsuporta ni Marcoleta sa mga Duterte, nadadamay ang ilan nating mga kaibigan, diyaan po sa iglesia. Grabe, no? Pero dapat kasi, ka Eduardo Manalo, huwag nyo na hungayaan, sumama pa yung mga inyong mga membro para dyan sa kaguluhan na usaping pang-politika po, Oo, wag na. Sabihin nyo kay Marcoleta, itiwalag nyo na siya. Oo. Papiliin nyo siya. Oo, Ginoong, ka Eduardo Manalo. Baka si Marcoleta pwede nyo nang papiliin.
Mamili ka. Kamo. Oo. Ha? Tatanggalin ka namin dito o tatanggalin namin yung piluka mo. Anong kinalaman ng piluka, Boss Mike? Ewan ko ba, nahahawa na ako kay Anjo eh. Si Anjo na, ewan ko. Sorry Oo. Ngayon pa lang nagso-sorry na ako. Hindi ko po sinasadya. Dapat ganun, may sorry agad. May public apology agad. Di ba no? Oo eh. Kasi mga kababayan, parang lalo pang nakakasiklab na etong si Marcoleta ay masali dyan. Saan? Sa usaping politika, di ba't bawal na bawal nga kanyo sa kautusan ng namayapang Felix Manalo na wag ho tayo kailanman makikilahok, makikisama o sasangayon sasali sa mga usaping pampolitika. Pero ngayon mga kababayan, parang nag-iiba na, no? Oo. Kulang na lang mga kababayan, itakbo nila si Ka Eduardo Manalo na maging presidente. Di ba na? Di ba na? Oy, Tito Waldo, wag namang ganun. Hindi ganun, ha? Kayo talaga. Di ba na? Sige, ito na. Doon sa mga nag-iisip pa kung dapat bang mawala na ang Marcos administration, maawa na po kayo sa Pilipinas. Umabot na po ng 60 ang palitan sa piso. Ibig sabihin... Naku, Diyos ko, normal nga ng panahon nga ni Digong, umabot pa ng 60. Panahon ni Digong, umabot ng 60, baka nakalimutan nyo, ha? Hindi ba namang gonggong talaga tong baklita? Di ba? Maripe, buti na, dito si Maripe. Thank you, ha? Eto na. Wala na pong kumpiyansa ang kahit sino sa piso. Bakit po? Kasi nga po... Uy, pabor na pabor nga ngayon daw sa mga OFW yon. Yung mga OFW nating mga kababayan, lalong-lalo na yung gumagamit ng dolyar, abay, happy sila lahat. Pakinggan mo kaya yung mga vlogger. Sabi nila, yung mga dolyar natin, taas na. Mema lang. Pero mga kababayan, yung katotohanan, hindi ho talaga mabuti sa ating ekonomiya na tumataas ang dolyar. Opo, ha? At bumababa ang halaga ng piso. Hindi po talaga maganda yon. Kung yung iba nagbebenepisyo, natutuwa, kasi nga ho, may tumatawag sa akin, wait lang po. Opo, hello? Opo. Saan po? Oo. Ngayon, pwede na. Oo. Sige po. Naku, paalis ako papunta ako ng China din. Kaya, i-deliver lang ba yan? Pero alam mo na yung address, no? Valenzuela? Okay. Hindi sa bodega, hindi sa bodega. Sige. Okay. Sana. Hindi. Ngayon, maghapon ngayon, maghapon bukas, okay lang. Okay, thank you. Parating na naman yung mga epektos ko. Epektos! Pagka dumating, di mamimigay na naman tayo. si Attorney Bueno, dinadalaw tayo. Ikaw ang maawa sa sarili. Bakit? Maawa sa sarili. Dahil sa ginawa mo, di ka tuloy makauwi sa jowa. Sinong jowa? Aminin. Ay, attorney. Sige nga, makichismis ka nga dito. Sinong jowa yung tinutukoy mo? Yung legal ba o yung taga-insert SIM card niya? Dalawa yan, di ba? Baka naman yung isa. Si Attorney, Bueno, no? Medyo, rin, no? Alam nyo, ito yung magandang kakwentuhan habang umiinom kayo ng wine. Di ba, no? Di ba, no? Ay, sabi na eh! Ayan, no? Ayan, no?
Ay, nako, maraming alam to. Maraming alam. Di ba? Ay, Attorney Bueno. Ay, maraming salamat po ha. Oo, karotarian ko si Attorney Bueno. Oo, ha? So ngayon mga kababayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, bisita sa channel ho ni Attorney Bueno na siya pong pinag-iinitan ngayon ni Attorney Empoy. Mukhang may pagkakataon na yatang manalo kaya ho, yata kakasya na sa hamon ni Banat Boy. Siguro isip-isip ni Attorney Empoy ay mananalo na ako nito. Tiyakang-yaka ko na to. Eto na yung kamatch ko. Di ba? Kasi nagpipilito yan na makabawi. Baka gusto bawian si Attorney Bueno, hindi niya alam. Papunta ka pa lang, Empoy, si Attorney Bueno, pabalik na yan. Hindi mo magugulangan. Eto na. Punta na natin magbatian na lang kayo dyan Eto na. Ang sinasabi nito. Lumalabas na napakahina na ng ating ekonomiya dahil nga po sa dalawang bagay, no? Sa korupsyon na lantaran at pangalawa, dun sa masamang pangrelasyon na panglabas ng Pilipinas na talagang inaaway ng Marcos administration, ang pinakamalaki at pinakaimportanteng trading partner ng buong daigdig ngayon, ang bansang China. Yan po ay ating pinagbabayaran na ngayon at ang resulta po ng mas mahinang peso ay lahat po ng inaangkat natin para sa pang-araw-araw nating pangangailangan, pangunahin na dyan ay gasolina, ay lalo pa pong tataas ang presyo dahil nawawalan po ng balor ang piso, mas maraming piso ngayon ang kinakailangan para bayaran yung ating gastos, lalong-lalo na sa gasolina. No? Naku po, ulit-ulit na naman yung piso, kaya gigawin na naman ng propaganda. Ay! Roque, bumaba na. Oo, bumaba na. Ikaw, masyado kang apektado talaga, no? Mema na lang, sabi nga nila, mema na lang, no? Huli, hindi ko na. Kayo, isa-isa. Alo! Ito naman si Laila Collins, sikat na sikat to. Feeling ko si Laila Collins, mas sikat na to kay Kaaruba eh. Di ba Laila Collins? Ito na. Siyempre, lahat naman po kapag tumaas ang presyo ng gasolina ay tataas. Kasama na po dyan ang presyo ng pagkain dahil lahat naman po ng pagkain meron talagang kalagap for transportation. No? Ito naman, akala mo talaga, napakagaling at napakabuti ng kanyang pinaglingkuran at pinaganuan nila, pinagtrabahuan nila ng 6 na taon. Nitigon nyo, magkakasama tong mga to. Sipin nyo mga kababayan ko, sipin nyo. Tignan nyo mga kababayan ang style nila. Para bang sila na lang yung perpektong namuno sa bansa. Hindi ba nila alam kung ano ang nangyayari? Di ba? Hindi naman sa bansa lang natin. Kasi ang sinasabi nila, yung nangyayari lang sa bansa natin. Hindi nila sinasabi na yung nangyayari sa ibang bansa ay maaari at malaki ang epekto sa kung ano yung nagiging resulta at kung ano yung mga nagiging negatibo na nangyayari sa bansa natin. Halimbawa po, yaang mga gera-gera, mga sigalot ng mga bansa na hindi naman dito kung hindi sa ibang bansa. Yan po mga kababayan nakaka-apekto sa atin. Kaya lang ho, pakinggan nyo rin. Dahil nga ho ito ay maka Duterte at DDS na bobot tanga na bakla, ganun talaga. Ganun talaga. Gagawin nila yung nangyayari sa atin ay hanggang dito lang. Yang kasalanan ng lahat ng namumuno yan. Walang may kasalanang iba. Si Bongbong Marcos lang eka. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Sa mga kababayan ko, paliwanag nyo sa mga tita nyo, kamag-anak nyo, kapitbahay nyo, mga katrabaho nyo, na ang nangyayari sa bansang ito tulad ng sinasabi ni Bakla ay hindi ganoong totoo. Dahil po mga kababayan, ang epektong yan, ang iyang nangyari na ay epekto lang. Ulitin ko, yung mga nangyayari ngayon ay epekto lang yan ng mga pangyayari din sa kabuuan ng mundo.
Diba? Yun, mga kababayan. Pero, syempre, DDS nga eh. Anong gagawin yan? Syempre, ang ipapaliwanag niyan, dito lang yan, sa bansa natin nangyayari, kawawa na tayo, huling-huli na tayo, oo, ang pera natin ay wala nang silbi sa dolyares, gano'n, no? Propaganda tawag doon. Propaganda tawag doon. Ganon ang style ng mga DDS na to. Di ba? Yun naman pala eh. Kung ganon naman pala, di wag ka na nga umuwi din eh. Manahimik ka na lang na mag-isa. Sabi nga ni Attorney Bueno, oo, hindi ka makauwi kasi, ano, kawawa naman daw yung iyong jowa. Di ba? Yung jowa mo daw na si EA. AE. Oh. Di ba, no? No? Yung taga-insert SIM card niya, yung taga-injection niya, ewan ko kung saan na ini-injectionan. Yan po mga kababayan. Etong si Rocky mga kababayan, pati Iglesia ni Cristo, dinadamay, depende. Di naman magsasalita ng araw kung hindi totoo. Kung walang usok daw, walang apoy. Baka nga, sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Ang mga membro ba ng Iglesia ni Cristo o itong matabang bakla na ito? Sino? Ulitin ko lang, paki-comment na lang. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang membro ng Iglesia ni Cristo o etong bakla na ito? Pasensyahan nyo na mga kababayan, tao lang, baklang panot pa. Ako na, so Rocky ako na yung hihingi ng dispensa sa mga tao. Sige, hihingi na natin ng dispensa, Boss Mike. Mga kababayan ko, pagpasensyahan nyo na itong si Roque. Tao lang, baklang panot pa. Okay na. Nandiyan ba si Mark? Hindi ko nakita si Mark. Ano nyo na lang, subscribe nyo na lang. Pero, minsan, minsan, mga kababayan, hindi ko nakikita yung mga pangalan, maliliit kasi. Wala naman na. Ayun, nandun na nga. Ako po ay naparito para sa, orderin mo na. Ngayon na, PM ka na. Diba? Si Leonora bro, nagabala pa. Leonora bro, huwag ka magagala, magkakampi tayo. So yan. Etong si Roque nagpapakalat ng ganyan. Yung ang Iglesia ni Cristo parang gusto nilang gamitin, ano? Our beloved Boss Mike!